Sa bawat guhit ng pintura, may kasamang luha. Sa bawat kulay sa canvas, may kasamang sakit, pag-asa at panalangin. Ito ang mundo ni Faracia. Isang dalagang ang tanging kasakapan ay ang kanyang mga kamay, ang kanyang puso at ang mga pangarap na paulit-ulit pinupunit ng mga taong mahal niya. Sa tahanang dapat sana ay kanlungan, naging bilangguan. Sa mga salitang dapat sana magpalakas, naging panghinaan. Ngunit kahit ilang ulit man siyang masaktan, mabigo at itakwil, patuloy siyang humawak sa isang bagay na hindi kayang sirain ng kahit sinuman, ang kanyang sining. Isang araw, sa gitna ng katahimikan at pag-iisa, may nagbukas ang bagong pintuan. Isang kaibigang handang makinig, umintindi at maniwala. Mula sa mga guhit na lungkot, unti-unti niyang pininta ang kanyang makulay na buhay. Ito ang kanyang kwento. Kwento ng pagpupunyagi. Kwento ng kabiguan na naging inspirasyon. Ito ang Pinta na Makulay na Buhay. Ay, sa wakas! Natapos na rin! Masayang wika ni Faracia sa kanyang sarili nang matapos niya ang kanyang obra na halos 1 linggo na niyang pinagpupuyatan. Nais ibenta ni Faracia ang kanyang mga ipininta na portrait sa isang exhibition sa kabilang bayan upang makaipon ng pera at makatulong sa kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Habang abala si Faracia na inililigpit ang kanyang mga gamit, ay dumating ang kanyang mga magulang. Kinuha nila ang ginawang obra ni Faracia at tinapak-tapakan. Ano ba, Faracia? Kailan ka ba magigising sa katotohanan? Sa ilusyon mo na maging isang sikat na pintor? Kahit anong gawin mo, ay hindi matutupad yon. At wala kang mararating sa buhay kung magkukulong ka lang sa loob ng kwarto mo para gawin niya mga walang kwentang obra mo. Saad ng kanyang ina. Halos mapaiyak si Faracia sa mga sinabi ng kanyang ina, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na lumuha at sumagot. Sorry po. Ligpitin mo na yan, Faracia. At ayaw na naming makita ang iyong inay ang ganyang mga kalat dito sa bahay. Nagkakaintindihan ba tayo? Saad ng kanyang ama. Napatingin na lamang si Faracia sa kanyang mga magulang habang marahan na pinupulot ang kanyang mga nasira na obra. Opo, pasensya na po. Magalang niyang saad. Buti pa yung anak ng kapitbahay natin. Mas pinili na mag-aral bilang isang doktor. Samantala tong anak natin, nakapagtapos naman ng kolehiyo, pero tambay lang dito sa bahay. Napakawalang kwenta niyang bata. Hindi na napigilan ni Faracia at tuluyan na umiyak nang umalis na ang kanyang mga magulang sa kanyang silid. Pinunasan na lamang niya ang kanyang mga luha at marahan na pinulot ang mga nasira niyang obra. Uulitin ko na lamang lahat ng to. Tiyak naman ako na makakagawa pa ako ng mga magandang obra pa. Saad ni Faracia sa kanyang sarili at pilit na ngumiti. Iniligpit ni Faracia ang mga nasira niyang obra at nang itatapon na niya mga ito sa labas, narinig niya ang mga bulungan ng mga tao. Ayan ba yung anak nila Marie at Fernando? Oo, ayan na yung anak nilang nakapagtapos sa kolehiyo, pero tambay lang naman. Gusto raw niya maging sikat na pintor, pero hindi malang naisip na hindi naman matutupad ang pangarap niyang yun. Sayang lang ang pinampaaral sa kanya ng kanyang mga magulang. Napunta lang rin sa wala ang lahat ng mga paghihirap nila. Kaya nga kung anak ko yan, matagal ko nang pinalayas sa pamamahay ko. Halos maiyak na lamang muli si Faracia sa mga naririnig na bulong-bulungan ng mga kapitbahay nila. Hindi na niya nakayanan ang kanilang mga sinasabi kaya pumasok na lamang siya sa loob ng kanilang bahay at nagkulong sa loob ng kanyang kwarto. Masama ba mangarap na maging isang akong sikat na pintor? Naiiyak na tanong ni Faracia sa kanyang sarili. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha
hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit lamang ang naririnig niya sa kanyang mga magulang at kapitbahay. Puro pagduda at panlalait lamang ang kanyang naririnig. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali sa pagpili ng kanyang nais gawin sa buhay. Dahil gusto niya subukan na matupad ang kanyang mga pangarap sa larangan na sining. Habang nagpipinta si Farasha sa gilid ng ilog, ay natanggap siya na message mula sa kanyang ina. Sinabihan siya ng kanyang mga magulang na kung hindi pa siya titigil sa kanyang mga ginagawa, ay itatakwil na nila siya. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ni Farasha, hindi na niya nalaman na unti-unti na pala siyang naglalakad patungo sa malalim na parte ng ilog. Narealize na lamang ni Farasha ang kanyang ginagawa na may isang dalagang sumagip sa kanya mula sa pagkakalunod. Nang matauhan si Farasha, ay pinasalamatan niya ang babaeng nagligtas ng kanyang buhay. Maraming salamat. Halos mautal-utal na saad ni Farasha. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Leia sa dalaga. Hindi na napigilan ni Farasha na mapaiyak sa tanong ni Leia. Lalo na dahil sa kanyang pinagdadaanan, sinimulan niyang ikwento ang takbo ng kanyang buhay. At hindi inaasahan na dadamayan siya ni Leia. Ako nga pala si Leia. Ikaw, Farasha. Pasensya na kung nagkwento ako sa iyo ng mga problema ko, Leia. Sobrang bigat lang kasi sa dibdib lahat ng mga pinagdadaanan ko ngayon. Lalo na mismo mga magulang ko. Hindi ako kayang suportahan sa mga pangarap ko. Halos naiiyak na saad ni Farasha. Napatingin si Leia sa kanya at sinabi, Naiintindihan kong nararamdaman mo. Dahil kahit ako, gusto ko maging isang sikat na painter. Ibenta ang mga obra sa mga museum or maging collector's item. Makita ang mga nilikhang obra na nakasabit sa mga bahay ng ibang tao. Pero baka kahit kailan, never na mangyayari yon. Lalo na, hindi naman yun ang gusto ng mga magulang ko na gawin ko. Nagpatuloy magkwentuhan sila Leia at Farasha at napagtanto nila na halos parehas lamang sila na pinagdaanan sa buhay. Nagpalitan sila ng contact information at nagsimula maging matalik na kaibigan. Halos araw-araw silang nakikita at sabay nagpipinta sa kanilang tagpuan. Nakita ni Leia kung gaano kagaling na pintor si Farasha. Hindi niya inaasahan na ganun pala kagaling ang tinatagong talent ni Farasha. Ang ganda na magawa mong obra! Hindi pa nakikita ng mga magulang mo ang potensyal mo na balang araw magiging isa kang sikat na pintor? Tanong ni Leia habang pinagmamasdan ang mga gawa ng kanyang kaibigan. Napangiti naman si Farasha at binitiwan ang hawak niyang brush. Ang sabi kasi nila mama at papa ay wala akong mapapala sa pagpipinta. Hindi naman daw ako mapapakain ng paggawa ng obra. Gusto ata ng mga magulang mo may pera agad. Siyempre, it takes time bago ka kumita sa ganitong larangan. Paunti-unti, magiging sikat ka na painter. Pero hindi naman ganun kadali yon, saad ni Leia. Hayaan mo na. Ang mahalaga ngayon ay nagagawa ko pa rin ang gusto ko. At masaya ako kapag nakakalika ako ng sarili kong obra. Nakangiting sambit ni Farasha habang pinagpamastan ang kanyang nilikha na painting. Nagpatuloy gumawa ng obra ang dalawa habang nagkakwentuhan, hanggang sa dumilim na at nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nang makauwi si Farasha sa kanilang bahay, ay sinalubong siya ng isang malakas na sampal mula sa kanyang ina. Anong sinabi ko sa'yo? Di ba itigil mo ng pagpinta? Kailan ka ba magigising sa ilusyon mo? Saad ng kanyang ina at sinimulan na sirain lahat ng obra na ginawa ni Farasha. Halos madurog si Farasha na makita ang ginagawa ng kanyang ina at ama na pagsila sa mga painting sa kanyang nilikha. Hindi na napigilan ni Farasha na umiyak
habang pinagmamasdan na masira ang kanyang ilang oras na pinagpaguran na gawin. Ma! Tama na po! Naiiyak na saad ni Farasha dahil hindi na niya kinakaya na pagmasdan na masira ang mga obra na binigyan niyang buhay. Na masigurado ng ina ni Farasha na nasira na ang lahat ng kanyang mga paintings ay tumigil na sila. Agad na nilapitan ni Farasha ang kanyang mga obra at niyakap ito na mahigpit. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili na umiyak habang yakap-yakap ang mga to. Marahang niligpit ni Farasha ang mga paintings niya. Ang mga maayos pa ay itinabi na niya sa kanyang silid at ang mga nasira ay itinapon na niya kahit labag sa kanyang loob. Nahiga na lamang siya sa kanyang kama habang umiiyak. Tinatanong ang kanyang sarili kung deserve ba niya ang lahat na nangyayari sa kanyang buhay. Hindi na namalayo ni Farasha na nakatulog na pala siya habang umiiyak. Kinabukasan ay nakipagkita si Farasha kay Leia at hindi niya naiwasang maikwento ang nangyari kagabi habang patuloy ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Ayoko na, Leia. Pagod na ako sa buhay ko. Siguro tama nga ang mga magulang ko. Dapat ko nang itigil ang ilusyon ko na magiging sikat akong pintor. Panahon na siguro para maghanap ako ng trabaho dahil pabigat na ako sa kanila. Saad ni Farasha, bakas sa kanyang muka alungkot at paghihinayang sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Natahimik si Leia at mukhang nag-iisip ng malalim. Napabuntong hininga si Leia at sinabi, "Tutulungan kita sa mga pangarap mo." Anong ibig mo sabihin? Sa totoo lang, hindi naman talaga ako mahirap. Galing ako sa isang mayamang pamilya. Pero dahil sa kagustuhan mag-iisang pintor, ay tinalikuran ko ang marangya kong buhay. Tutulungan kita na mai-display ang mga nilikha mong obra sa mga art exhibition. Nakita ko kung gaano ka kagaling lumikha ng isang obra. At nakita ko rin ang dedikasyon mo. Ayaw ko na mapunta lahat ng yun sa wala. Masayang wika ni Leia. Marahang niyakap ni Farasha ang kanyang kaibigan dahil sa tuwa. Hindi niya lubos maisip na magkakaroon siya ng chance na mailagay talaga sa isang art exhibition ang mga obra na kanyang ginagawa. Lalo na, at talagang gusto na niya na sumuko sa kanyang pangarap dahil sa nangyari kagabi. Talaga ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Farasha. Baka sa kanyang muka, ang saya na kanyang nararamdaman. Oo, sambit ni Leia at tumango. Nagpatuloy mag-usap sila Leia at Farasha at nagpa siya na kunin ang mga natitirang painting si Farasha sa kanilang bahay. Yung mga hindi pa nasira ng kanyang magulang upang yun muna ang ilagay sa art exhibition. Kumausap ng ilang tao si Leia para kay Farasha at ang mga painting si Farasha ay nailagay sa ilang mga art exhibition. May sakit ka ba? Bakit parang namumutla ka? Nag-aalala na tanong ni Leia kay Farasha. Napailing naman si Farasha at sinabi, "Hindi, kinakabahan lang ako. Natatakot kasi ako na baka hindi maibenta ang mga obra na ginawa ko. Ayaw ko naman mapahiya ka sa kaibigan mo dahil sa akin. Lalo na at pinakuisapan mo lang sila na isingit ang mga paintings ko." Hindi maipagkaila ang kabang nararamdaman ni Farasha, lalo na at ito ang unang beses na makikita niya kung magiging mabenta ba ang obra na kanyang ginawa o hindi. Tinapik ni Leia si Farasha sa braso at sinabi, "Huwag kang kabahan. Magtiwala ka sa inyong kakayanan. Tara na at pagsisimula na ang exhibition." Pinagmamasdan ni Farasha ang mga taong palakad-lakad, tinitignan kung may bibili ng kanyang mga nilikha. Nang mapansin ni Leia na sobrang kinakabahan si Farasha, ay pinaupo na lamang niya sa gilid ang kanyang kaibigan. Lumipas ang ilang oras at natapos na ang exhibition, kaya nilapitan agad ni Farasha si Leia. "Anong balita?
Kinakabahan na tanong ni Farasha. Napatigil si Leia saglit at napailing. Nabenta lahat! Halos hindi makapaniwala si Farasha sa sinabi ng kanyang kaibigan na naubos lahat ng nilikha niyang obra. At ang kanyang mga paintings pa ang naibenta ng pinakamahal. Gusto rin ng kaibigan ni Leia na mag-supply si Farasha ng paintings sa kanyang art museum upang ibenta. Nang matapos ang gabing yun ay maraming nagsimula na kumontak kay Farasha upang bumili ng kanyang mga paintings na nilikha. Nagsimula si Farasha na mag-supply sa iba't ibang art museum at art exhibition. Hanggang sa paglipas sa ilang taon ay nakapagpatayo siya ng kanyang sariling art museum upang ilagay doon ang kanyang sariling mga obra. Halos hindi makapaniwala si Farasha na naging isang sikat na pintor siya sa larangan ng sining sa tulong ng kanyang kaibigan. Ang mga magulang niya na dati ay kinakahiya siya ay naging sobrang proud sa kanya. Pero pinutol na ni Farasha ang komunikasyon niya sa kanyang mga magulang. Pero hindi niya nakalimutan na padalhan sila ng pera bilang tulong sa kanila at pagsusukli sa mga naging sakripisyo para kay Farasha sa loob ng ilang taon. Pinagmamasdan ni Farasha ang kanyang mga nilikhang bagong obra habang nasa tabi niya si Leia. Maganda tong bago mong mga gawa. Sure ako napapatok rin to sa France, katulad ng mga showcase mo sa Paris noong nakaraang linggo. Saad ni Leia habang pinagmamasdan ang mga gawa na obra ni Farasha. Napangiti si Farasha at sinabi, Maraming salamat sa lahat na naging tulong mo, Leia. Kung hindi dahil sa suporta at tiwala mo sa akin, ay baka hindi ko narating ang mga pangarap ko. Walang anuman. Ito naman talagang ginagawa ng magkaibigan, di ba? Tanong ni Leia. Marahan na niyakap ni Farasha na mahigpit si Leia. Lubos siya nagpapasalamat sa kanyang kaibigan dahil kung hindi dahil kay Leia, ay hindi niya makakamit ang pangarap niya maging isang matagumpay na pintor sa larangan ng sining. Kaya bilang pasasalamat ay binigyan niya ng isang painting si Leia na dedicated sa kanilang pagkakaibigan. Ang karir ni Farasha bilang isang pintor ay patuloy umuspong at naging sikat din siya na pintor. Hindi lamang sa Pilipinas kung hindi pati sa ibang bansa rin. At ang mas lalo lamang silang naging matalik na magkaibigan nila at tinuturing ang isa't isa na parang magkapatid. Hindi lubos akalain ni Farasha na ang pangarap na muntik na niya sukuan ay siya palang magiging patunay na magiging successful siya sa buhay. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!